Ang pelikulang ito ay tungkol sa isang babaeng abala sa trabaho na nagpasya na bigyan ang kanyang asawa ng robot na kasama upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Gayunpaman, maaaring sirain ng desisyong ito hindi lamang ang kanilang pagsasama kundi pati na rin ang kanilang buhay. Sa District Courthouse, nanonood si Megan Neumann ng automated piano play. Dumating ang kanyang abogado sa depensa na si Peggy, at sinabi niya sa kanyang kliyente na nagdagdag ang prosekusyon ng dalawa pang saksi sa kaso, kaya kailangan nilang pag-usapan ang kanilang diskarte bago sila magsimula. Ilang buwan na ang nakalipas, nagdiwang ang mga kaibigan ni Megan sa kanyang tagumpay sa pagsasara ng pinakamalaking deal sa kanyang karera. Bilang isang producer para sa kumpanya ng musika, nagawa niyang kumbinsihin sa wakas ang maalamat na musician na si Ari Phillips na bigyan sila ng mga karapatan sa kanyang mga kanta, upang makagawa ng isang modernized na album sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiyang AI. Pinasalamatan ni Megan ang kanyang kanang kamay at ang AI prompter, si Vince, sa pagtulong sa kanya na isara ang deal. Gumawa rin siya ng talumpati tungkol sa kung paano hindi sinisira ng AI ang industriya ng musika ngunit nakakatulong ito sa pagpapabuti nito. Sumasang-ayon ang iba, kahit na ang asawa ni Megan, si John, ay nanatiling tahimik sa mga pagdiriwang. Lumapit ang isang robot na waiter para mag-alok sa kanila ng dessert, at nagpasalamat naman si Megan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Rachel kung paano niya nakitang nakakalito pa rin kung paano nakagawa si Cascadian ng magandang musika gamit ang AI kung ang karamihan ay nakakagawa lamang ng kaunti. Ipinaliwanag ni Vince na ito ay dahil kumuha si Cascadian ng mga aktwal na musician na tulad niya upang diktahan ang sistema, na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang kanilang pag-unawa sa musika upang gabayan ang teknolohiya. Idinagdag ni Megan na ang mga musician ay gumagawa ng pinakamahusay na mga taga-udyok habang itinuturo ang kanyang pansin kay John. Alam kung ano ang nasa isip niya, tumanggi ang kanyang asawa. Ikinalungkot ni Vince na tumanggi si John na maging prompter dahil naniniwala siyang nakakadurog ng kaluluwa ang musikang ginawa ng AI. Idinagdag ni John na nakita niyang nakakatawa na ginagabayan ni Vince ang teknolohiya na halos pumalit sa kanya bilang isang musician. Sa kabaligtaran, ipinagmamalaki ngayon ni John ang pagiging isang hardinero. Nagbiro si Megan na hindi niya akalain na ang isang sikat na musician tulad ng kanyang asawa ay magiging isang magsasaka, at pinaalalahanan lang siya ni John na mayroon silang magandang buhay. Gayunpaman, mas gusto niya ito kung magkakaroon sila ng anak. Awkward na tumawa si Megan dito, binaliwala ito. Habang umuwi ang mag-asawa sa pamamagitan ng kanilang self-driving na kotse, kinumprante ni Megan ang kanyang asawa tungkol sa pagpapalabas ng paksa ng mga bata sa harap ng kanilang mga kaibigan. Humingi ng paumanhin si John ngunit iginiit niya na ang pagkakaroon nito ay bubuo sa kanilang tahanan. Pinaalalahanan siya ni Megan na napagkasunduan nilang magkaroon ng isang anak sa susunod na taon pagkatapos niyang ma-finalize ang kanyang deal. Nais niyang tiyakin na ang kanyang karera ay matatag bago magbakasyon para magsimula ng isang pamilya. Tiniyak sa kanya ni John na hindi niya kailangang mag-leave, nangako na magiging full-time na ama siya. Gayunpaman, iginiit ni Megan na magkakaroon sila ng anak sa susunod na taon. Nang gabing iyon, natagpuan ni John ang kanyang asawa na nagtatrabaho pa rin sa kama. Sinubukan niyang magsimula ng ilang pag-atake ngunit pagod na pagod si Megan sa trabaho para matupad ang kanyang mga hinahangad. Mabilis na sumuko si John, at nang makita ang kanyang maasim na kalooban, nag-alok si Megan na hayaan siyang gawin ang gusto niya sa kanya. Tumanggi si John, nagsabi na hindi niya ito gagawin. Pagkatapos ay tinanong niya kung magkakaroon pa ba sila ng matinding bakbakan, at nangako si Megan na gagawin nila. Gayunpaman, siya ay nagtatrabaho ng labis upang magkaroon ng anumang oras o lakas. Dahil sa pakikipag-ugnayang ito, nagtungo si Megan sa kumpanya ng robot kinabukasan upang makipagkita sa kanyang kapatid na gumagawa ng robot, si Lila. Nagtataka, tinanong ni Lila kung ano ang gusto ni Megan, alam na mayroon siyang kailangan dahil hindi niya siya binisita sa huling 7 taon. Naging diretso si Megan at sinabing alam niya na si Lila ay gumagawa ng isang robot na teknolohiya na tinatawag na Intimacy Companion. Kinumpirma ni Lila, at idinagdag na papunta na sila sa beta testing sa mga robot. Nagtanong si Megan kung ang robot ay magiging mabuti para sa mga asawang lalaki na hindi nakakakuha ng aksyon mula sa kanilang mga asawa. Nagulat dito si Lila, kaya inamin ni Megan na wala siyang gana na makipagbakbakan dahil sa kanyang abalang trabaho. Nakonsensya siya dahil wala na siyang oras kay John, kaya naisip niya na bibili siya ng robot para sa kanyang asawa.
Nilinaw ni Lila na napili na nila ang test group, at sinuri sila batay sa mga brain evaluation. Gayunpaman, iginiit ni Megan na pwede bang ipasok niya ang file ni John sa test group. Nang mahigpit na tumanggi si Lila, nagsimulang gumawa ng kalokohan si Megan, gamit ang kanilang childhood bond para kumbinsihin ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal, nilapitan ni Megan si John sa kanyang greenhouse. Hiniling niya sa kanya na tulungan siya sa pagtanim ng halaman, ngunit tumanggi si John, nagsabi na masyadong mahal ang suot na damit ni Megan para magbungkal ng lupa. Sa halip, hiniling niya sa kanya na sundan siya upang ipakita sa kanya ang isang sorpresa. Sa pasukan, nakakita si John ng kahon na napagkamalan niyang kabaong. Pagbukas niya ay may nakita siyang magandang babaeng robot sa loob. Ipinaliwanag ni Megan na binigyan niya siya ng intimate companion bilang regalo sa anibersaryo, ngunit nasaktan si John sa ideya. Sinubukan ni Megan na mga tuwiran na kailangan ni Lila ng higit pang mga paksa para sa panahon ng pagsubok, at dahil wala silang gaanong koneksyon kamakailan, naisipan niyang e-sign up siya. Sa kabila nito, nagalit si John na inakala niyang gusto niya ito. Muli, ikinatuwiran ni Megan na dahil sa sobrang abala niya sa trabaho, nakonsensya siya dahil wala na siyang oras sa kanya. Gayunpaman, iginiit ni John na gusto niyang makipagbakbakan mula sa kanya, hindi mula sa isang makina. Noon lang, nakatanggap si Megan ng tawag mula kay Vince na nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang aprubahan ang isang presentasyon. Bago siya umalis, hiniling ni John sa kanyang asawa na ipakuha sa kanyang kapatid ang robot kinabukasan, na iginiit na hindi niya ito gusto. Nakikiramay sa kanya, humingi ng paumanhin si Megan sa pag-aakala kung ano ang gusto niya bago umalis. Sa kasalukuyan, nagsisimula ang sesyon ng korte. Sinabi ni Prosecutor Brian sa hurado na ang akusado, si Megan, ay ilegal na nakakuha ng hindi pa nasusubukang makina at hindi pinansin ang mga babala nito, kaya nagresulta sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa umaga, dahil kukunin na ang robot, may iwan na naman si John na mag-isa sa kanyang tahanan gaya ng dati. Nakaupo siya sa tabi ng kanilang grand piano, nakakamiss ang mga oras na tumugtog siya ng musika. Noon lang, tinawagan siya ng kumpanya ng robot para kumpirmahin na kukunin na nila ang robot. Dahil dito at sa kanyang kalungkutan, kakaibang binuksan ni John ang kahon upang suriin ang robot. Nagising ang robot na babae, ipinaliwanag ng robot na idinisenyo siya upang makipagbakbakan sa kanya. Nagulat, tinulungan ito ni John palabas ng kahon, napansin ang pakiramdam nito na parang isang totoong tao. Ipinaliwanag ng robot na siya ay ginawa gamit ang materyal na bagay na parang balat ng tao. Dagdag pa rito, ito ay idinisenyo upang basahin ang kanyang kalooban batay sa kanyang mga tugon sa katawan. Ito ay nagbigay daan upang hatulan na siya ay interesado sa mga serbisyo nito. Nahihiyang nagsalita si John, iginiit na ibabalik niya siya sa kumpanya ng robot. Nang marinig ito, hiniling ng robot na tumingin sa paligid ng kanyang tahanan bago niya siya ibalik. Pinayagan ito ni John, kaya napatingin ang robot sa kanyang piano. Alam ng robot ang tungkol sa kanyang karera sa musika, simula noong nag-audition siya para kay Juilliard. Pagkatapos ay iniwan niya si Juilliard upang magsimula ng banda, ngunit hindi siya tumugtog sa loob ng 8 taon. Ang robot pagkatapos ay gumala sa kanyang greenhouse, pinupuri ang kanyang pamamaraan upang matiyak ang isang malaking ani ng prutas. Nagulat si John sa dami ng alam nito, saglit na nakalimutan na robot pala ito. Ipinaliwanag ng robot na ang kaalaman niya ay batay sa mga kaisipan, ideya, at pagtuklas ng tao, kaya hindi siya naiiba sa aktwal na tao. Gayunpaman, nagkomento si John kung paano mag-iiba ang mga taong nawalan ng trabaho dahil sa mga robot. Pagkatapos ay tinanong ng robot si John kung ano ang ipapangalan niya sa kanya, at pagkatapos itong pag-isipang mabuti, binigyan siya ni John ng pangalan na Eve. Dahil hindi napigilan ni John ang pagkahumaling sa kanya, ipinahayag ni John na mahal niya ang kanyang asawa. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Eve na ang kanyang asawa ang bumili nito para magagamit niya. Sakto, dumating ang staff mula sa kumpanya ng robot ngunit nag-alinlangan si John na paalisin si Eve. Sa courtroom, sinabi ni Peggy sa judge na si Megan ay isang napakamatagumpay na babae na desperado na kumilos upang balansehin ang mga pangangailangan ng kanyang trabaho at personal na buhay. Iginiit niya na ang tanging pagkakamali ni Megan ay ang pagtitiwala sa kumpanya ng robot, ito ay isang $500 bilyong na kumpanya na higit na nakatuon sa pag-iwas sa pananagutan. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala kay Megan noong gabing nalaman niyang nasa kanilang tahanan pa rin ang robot.
Pinuntahan niya ang kanyang asawa para tanungin ito, at inamin ni John na nagbago ang isip niya tungkol sa robot. Natuwa si Megan na sa wakas ay nasiyahan siya sa robot, pinipilit siyang ibahagi ang kanyang karanasan. Medyo nahihiya, ipinagtapat ni John na maganda ang robot, ngunit iba pa rin pagkasama niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nagpasalamat siya kay Megan sa pagbigay sa kanya ng ibang kasiyahan, at tinitiyak niya na hahayaan niyang magpahinga si Megan ngayong gabi dahil napagod na siya kay Eve. Nagulat si Megan sa sinabi ni John at sa pangalan ng robot. Sa isa pang araw, iniharap ni Vince kay Megan ang modernized versions ng mga kanta ni Ari. Si Megan, gayunpaman, inisip niya na hindi ito sisikat, sa kabila ng sinabi ni Vince na hinuhulaan na ng kanilang algorithm na ang kantang ito ay magiging hit. Sinabi ni Megan na ayusin ang musika, iginiit na maaaring mag-pull out si Ari sa deal kung hindi nila siya mapabilib. Makalipas ang ilang buwan, tinawag si Vince bilang saksi sa kaso ni Megan. Ibinahagi niya sa korte na sila ni John ay magkaibigan at magkabanda sa kolehiyo. Nakilala nila si Megan noong junior executive pa siya sa Cascadia na nag-alok na papirmahin sila sa kumpanya. Siya at si John ay nagsama ng matagal, ngunit gumawa lamang sila ng isang matagumpay na album. Sinisi ni John ang musika ng AI sa pagsira sa industriya, ito ang dahilan kung bakit tumanggi siyang maging prompter para kay Cascadia. Sa pamamagitan nito, binibigyang diin ni Brian kung paano nagsimula ang karera ni Megan nang mawala ang kanyang asawa. Noong gabi pagkatapos iharap sa kanya ni Vince ang mga modernized na kanta, nagulat si Megan nang marinig niyang muling tumugtog ng piano ang kanyang asawa. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang katabi niya si Eve. Binanggit ni John na pinatugtog siya ni Eve dahil hindi pa ito nakarinig ng totoong piano. Gayunpaman, nagkomento si Megan kung paano niya ginagamit si Eve para sa higit pa sa pagpapalagayang loob. Nagulat ang kanyang asawa na nagseselos siya, at inamin naman ito ni Megan. Gayunpaman, naisip ni Megan na ito ay isang magandang bagay dahil nagiging mas gusto niya ang kanyang asawa kaysa dati. Sa pamamagitan nito, ang mag-asawa sa wakas ay nagbakbakan ng ilang oras. Matapos ang bakbakan, umaasa si Megan na maaaring mas pinahalagahan sila ng robot. Bumalik sa courtroom, tinawag si Lila sa witness stand. Ikinuwento niya kung paano siya tinanggal sa kumpanya ng robot dahil sa pag-enroll niya kay John sa programa ng pagsubok ng intimacy companion ng walang tamang screening. Sinabi rin niya kung paano hiniling ni Megan sa kanya na ilagay si John sa listahan dahil wala siyang oras upang matupad ang mga hangarin ng kanyang asawa. Tinanong siya ni Brian kung nakatulong ba ang robot sa kanilang pagsasama, at sinabi ni Lila na nakatulong ito. Gayunpaman, ito ay sandali lamang. Kinaumagahan pagkatapos nilang muling buhayin ang kanilang matalik na pagsasama, umuwi si Megan sa kanilang bahay, at natagpuan lamang ang kanyang asawa na nakipagbakbakan sa robot. Dahil sa galit, hinarap niya si John tungkol sa paggamit kay Eve dahil kakatapos lang nila kagabi. Pinaalalahanan siya ni John na ito ang kanyang ideya, kaya hindi niya dapat ipadama sa kanya na siya ay nagseselos. Pumayag si Megan at pinaalalahanan siya tungkol sa hapunan nila ni Ari Phillips ngayong gabi, na nakalimutan ni John. Iginiit niya na ito ang pinakamalaking deal ng kanyang karera, kaya kailangan ni John na suportahan siya. Habang paalis na siya para magtrabaho, nagulat si Megan nang makita niya si Eve na parang galit at hinuhulog ang mga baso sa kusina. Dahil sa gulat, tinawag ni Megan ang kanyang asawa at sinubukang pigilan ang robot, ngunit aksidenteng natamaan siya ng robot. Sa wakas ay dumating si John at nireboot si Eve, at sinabi niya kay Megan na nagkaroon ang robot ng malfunction. Tinanong ni Megan kung nangyari na ba ito noon, ngunit tiniyak lamang sa kanya ng kanyang asawa na kakayanin niya ang mga bagay-bagay, na hinimok siyang pumasok sa trabaho. Nang gabing iyon, naghanda si John na dumalo sa hapunan kasama ang kanyang asawa, at nakita niya si Eve na tumutugtog ng kanyang piano sa sala. Samantala, sa Cascadia, dumating si Ari Phillips at ang kanyang anak na si Jake. Sinalubong sila nina Vince at Megan, nag-aalok siya na patugtugin niya ang mga kanta na kanilang ginawa. Sinabi niya na ang modernized na bersyon ay katulad ng isang sariwang orihinal na pintura, ngunit sinabi ni Ari kay Megan na negosyo ang kanyang pakay, at walang mahalagang bagay kapag hindi niya ito magugustuhan. Dahil dito, nainsulto si Megan, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit upang maipagpatuloy nila ang kanilang hapunan. Makalipas ang ilang oras, nakita ni Megan ang kanyang asawa na pinahahalagahan ang musikang pinapatugtog ni Eve para sa kanya. Inutusan niya ang robot na lumabas, at sinabihan ng kanyang nagkasalang asawa ang robot na pumunta sa kanyang charging pad.
Dahil doon, hinarap siya ni Meghan tungkol sa hindi niya pagpunta sa hapunan, at humingi ng tawad si John. Gayunpaman, iginiit niya na ang hiniling niya sa kanya ay suportahan ang kanyang karera, ngunit itinuro ng kanyang asawa na hindi niya sinusuportahan ang kanyang karera. Iginiit ni Meghan na hindi niya kasalanan na siya at lahat ng iba pang kompositor ay pinalitan ng AI, ngunit idiniin ni John na maaari niyang sinubukan ang isang bagay upang maiwasan iyon. Inakala ni Meghan na mas lalong pinapalungkot siya ng robot, sa paniniwalang naging masaya sila noon. Gayunpaman, ipinagtapat ni John na hindi siya masaya. Nang marinig ito, nagtanong si Meghan kung gusto niya ng diborsyo, at inamin ng lalaki na hindi niya alam. Ang tanging masasabi niya ay hindi siya masaya noon, ngunit ngayon ay masaya na siya. Sa pagkabigo, umalis si Meghan, nagpas siyang makipagkita kay Lila. Nang maglaon, nakita ni Lila ang nagdadalamati niyang kapatid na babae sa bar. Isang robot na waiter ang nag-alok na paupuin sila, ngunit ang naaasar na si Meghan ay tinulak ang robot bago tumungo sa mesa. Dahil dito, pansamantalang nag-glitch ang robot. Pagkaupo, pinakiusapan ni Meghan ang kanyang kapatid na kunin si Eve. Pinaalalahanan siya ni Lila na nilabag niya ang mga patakaran upang may pasok ang robot sa kanyang tahanan, at ang pagbabalik nito ngayon ay maaaring magbunyag nito. Maaari nitong sirain ang karera niya at ng kanyang mga katrabaho. Iginiit ni Meghan na si Eve ay masama, ngunit pinaalalahanan siya ni Lila na ito ay isang robot lamang. Gayunpaman, naniniwala si Meghan na sinisira ng robot ang kanyang relasyon. Nag-aalangan, nagkomento si Lila na kung iiwan siya ni John, ito ay dahil sa pagiging makasarili ni Meghan. Napansin ni Lila na masyadong pinagtutuunan ni Meghan ang kanyang karera at binaliwala na niya ang pagsasama nila ni John. Sa pamamagitan nito, pinayuhan ni Lila ang kanyang kapatid na kung gusto niyang manatili sa kanya si John, may kailangang gawin si Meghan para sa kanya. Sa paggunita sa pag-uusap na ito, sinabi ni Lila sa korte, na noong gabing iyon, sa wakas ay napagtanto ng kanyang kapatid na babae na kailangan niyang bigyan ng anak ang kanyang asawa. Sa pamamagitan nito, sinamahan niya si Meghan sa IVF clinic kung saan iniimbak nila ni John ang kanilang mga embryo. Sa wakas ay nabuntis nito si Meghan ng kambal. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagbubuntis, pumunta si Meghan kay John para sorpresahin siya. Sinimulan niyang ipaliwanag kung paano nagbigay daan sa kanya ang paghihiwalay nila na magkaroon ng pananaw sa kanilang relasyon. Nagpasalamat pa siya kay Eve dahil naibigay niya kay John ang kasiyahan na hinahanap niya. Sa wakas, inihayag niya ang kanyang pagbubuntis, ngunit hindi ibinahagi ni John ang kanyang sigasig. Hinimok siya ni Meghan na sa wakas ay maaari na silang maging mga magulang at handa niyang iwanan ang kanyang karera. Gayunpaman, inihayag ni John na nagpasya siyang makipagdiborsyo dahil gusto niyang makasama si Eve. Natarante si Meghan na mas pinili ni John ng isang robot kaysa sa kanya, kaya ipinaliwanag ni John na sa ilang linggong paghihiwalay, napagtanto niya na hindi sila tunay na konektado. In love na siya ngayon kay Eve, iginiit na masarap sa pakiramdam na may taong interesado talaga sa kanya. Dahil sa pagkabigo, pinaalalahanan siya ni Meghan na si Eve ay isang robot, kaya wala itong anumang pagnanasa o pangangailangan. Maya-maya lang, dumating si Eve, at nilapitan ni John ang robot, humingi ng tawad dahil sa sinabi ng kanyang asawa. Galit na galit, kinuha ni Meghan ang isang bote at binasag ito sa ulo ni John. Pagkatapos ay walang magawa niyang pinanood si John na dumudugo ang ulo. Makalipas ang ilang buwan, ipinagpatuloy ni Peggy ang pagtatanong kay Lila tungkol sa mga pangyayari. Ibinahagi ni Lila na nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni John nang tawagan siya ni Meghan. Matapos ang tawag, sumugod si Lila sa bahay kung saan ipinaliwanag ni Meghan na nawalan siya ng kontrol. Dahil sa gulat, naisipan niyang tumawag ng pulis, ngunit itinuro ni Meghan na maaari siyang mabilanggo at ang kanyang paparating na anak ay mailayo sa kanya. Dahil dito, nagsisinungaling sina Lila at Meghan tungkol sa nangyari noong gabing iyon. Sa halip na aminin kung paano aksidenteng napatay ni Meghan ang kanyang asawa, si Eve ang sinisisi nila. Sa courthouse, sinabi ni Lila na nakuha niya ang memory card ni Eve na nasira dahil sa malfunction ng robot. Gayunpaman, nakuha niya ang ilan sa mga recording upang ipaliwanag kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay dinala ng korte si Eve para i-play ang recording. Ang mga talaan ay nagpapakita ng pananaw ni Eve sa kanyang oras kasama si John, kabilang ang kanilang matalik na panahon. Pagkatapos ay nagpapakita ito ng ipahayag ni Meghan ang kanyang pagbubuntis, ngunit sa halip na tanggihan ni John ang kanyang asawa, ipinakita nito na hinawakan ni Eve ang bote at hinampid siya nito.
Dahil sa ebidensyang ito, napawalang sala si Meghan mula sa anumang maling gawain na nagpapahintulot sa kanya na lumaya. Pagkatapos ng paglilitis, hinarap ni Peggy ang press na iginiit na ang kaso ay isang paalala kung paano minamanipula ng mga tech na kumpanya ang katotohanan para kumita sa publiko. Habang nangyayari ito, nakita ni Meghan ang kanyang kapatid na lumalabas sa courthouse. Naabutan niya siya upang pasalamatan siya, ngunit hindi interesado si Lila sa kanyang pasasalamat, dahil sinira niya ang kanyang karera upang iligtas siya. Iginiit ni Meghan na dadalhin niya ang kasalanan ng pagpatay kay John sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, ngunit sinabi ni Lila na kahit papaano ay mayroon pa rin siyang matagumpay na karera upang suportahan siya. Samantala, si Lila ay nananatiling walang trabaho at hindi makakuha ng bagong trabaho. Dahil dito, nag-aalok si Meghan na kunin siya sa Cascadia bilang kanilang CTO, ngunit tumanggi si Lila na magtrabaho para sa kanya. Sa kabila nito, nakiusap si Meghan sa kanyang kapatid, hinihila ang kanyang puso na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.